Nanghihinayang nga ang halos lahat ng mga botante na sumuporta kay PBBM at kumpirmado nga raw kasi na nabudol lang talaga tayo at hindi nga gaya ni VP Inday Sara Duterte na walang alinlangan at tunay na may malasakit talaga sa taong bayan. Palibhasa, ang presidente nga raw ngayon ay sunod-sunuran lang sa ahas at tila ba ay ang dami nitong pinagkakautangan. Patutsada nga ng mga netizens, ang pagka-presidente ng Pilipinas ay hindi pang habang buhay. Ang mahina na presidente ay nararapat ng palitan. Wag na sana sa masama at madugong paraan pa. Ang pag-resign nga ni PBBM sa pagka-presidente ay magiging marangal para sa bayan at magiging hinain ng mga Pilipino na hangad ang kapayapaan at kalayaan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bagong Pinas. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Syukran. Okay, magandang araw mga kaibigan. Ubusin ko muna ang aking dark chocolate. So, dito lang po kayo mag-order sa napakasarap, napakasustansyang dark chocolate na ito. Mga kapwa ko senior citizens, kailangan natin ito. Okay, yung napakinggan natin na part of a video message ni VP Sara na kahapon pa yan, viral na yan sa social media. Napakalaman yung sinabi niya at dito tayo mag-focus sa yung joint statement na pinirmahan ng Philippine government at ang National Democratic Front sa Oslo, Norway noong November 23 is an agreement with the devil. Nako, sampal sa mukha yun. Ano ba? Sabi niya, Mr. President, nakipagkutsaba ka na sa demonyo. Although very respectful ang ating VP Sara. She just speaks from the heart. Ganun lang. Kaya nananawagan ang Vice Pangulo na i-review yung statement na yon. Nananawagan ang Vice Pangulo na pakinggan naman ang hinaing ng taong bayan. Kasi ang daming nagre-react tungkol dyan eh. Alam nyo, kung makausap nyo lang mga sundalo ngayon, nako, hindi lang sila makapagsalita dahil bawal eh. Kailang halos lahat, especially yung ground forces, Philippine Army, Philippine Marines, yung nasa ground, yung direct na for the past 54 years nagsasakripisyo. Ang iba pumanaw na,
Ang iba, natamaan, naputulan ng paa, kamay. Ako, maswerte lang ako. Pasalamat ako sa Diyos na buo pa rin ako after 34 years of fighting with this communist. Kaya lang, grabing hinanakit ng ating mga sundalo sa ginawang ito ng Pangulo. Kaya maraming makarelate dito sa statement na ito ni BP Sara na pakikipagkutsaba sa demonyo. So ang tanong, it's a very serious accusation. May sagot na ba ang Pangulo? Hinanap ko kasi mga ilang oras na, bandang alas 5, wala na yan. Kumalat na sa social media. Sinakyan din ng mainstream media. Balitado na yan. Hinanap ko, walang sagot ang Pangulo. O PCO man lang ka. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Dapat ba itong sagutin ng Pangulo o kibit balikat lang? It's a very serious matter. So bakit walang sagot? Isa lang naisip ko, takot. Bahag ang bundok. That's weak leadership. Kaya dito ako, lalo akong napapahanga dito sa ating BP Sara dahil meron siyang courage to, although hindi personal, broadcasted worldwide. Lahat ng Pilipino, basta mahilig sa social media, napapanood na yan. Ang galing, ang ganda ng dating. Para sa akin, I don't know sa inyo. Napakagalang naman yung pagsasalita ng BP Sara. Di ba, ang ganda. Karanasan muna niya ang binanggit niya as city mayor ng Davao for so long years. Na-experience niya talaga ang labanan ng sundalo at NPA sa kanyang lugar. Kaya, personal ang laban, sabi niya. Ang mga hinaing ng mga parents, may anak pa ba nga mawawala? So I salute our Vice President sa kanyang tapang at malasakit to confront this President. So, baka ako lang naman ang hindi nakakita sa sagot. Paki-comment ko kung may nakita kayong sagot ng Pangulo. O video message. Kung hindi man ang Pangulo, I don't know kung narinig na nabayan ng Pangulo. Dapat marinig niya. Otherwise, napakahina ang kanyang staff. Dapat marinig yan ng PCO, Communications Office. Si Secretary Galvez. Dapat silang sumagot. Kung hindi man ang Pangulo, sumagot si Secretary Galvez. Trabaho ni Secretary Galvez. Actually, 3 ang pumirma sa side ng Philippine government. Si Presidential Assistant Lagdameo, General Galvez, General Bautista. So si General Bautista, laylo lang yan, ang talagang nasa frontline si Secretary Galvez. Sagutin nyo naman, mahal na Pangulo, Secretary Galvez, o kaya si Secretary Chodoro, kung ano naman ang This is part of democracy. Malayang pagpapahayag. Para maliwanagan kami. Kasi, I don't know sa inyo, basta ako, agree ako na demonyo itong mga teroristang ito. In the first place, ano ba ang communism? Diba, it's a godless ideology. It's anti-Filipino. Ang Pilipino, wala pa akong na-meet na Pilipino na atheist. 99.9% Filipinos are God believing.
Kahit magkakaiba tayo ng relihiyon, meron tayong kapatid na Muslim, naniniwala pa rin sa Diyos. Yung Allah na Diyos ng mga Muslim, the same thing. Parehas din yung Jehovah or sa Kristiyano. So, bakit itong mga komunista na hindi naniniwala sa Diyos, na nagpahirap sa ating bansa for 54 long years, ay bibigyan na naman ng pagkakataon na bumangon? Mr. President, nasubukan mo bang lumaban sa mga komunista? Nakipagbarilan? I'm sure, wala. Huwag mong sabihing ranger ka. Kasi pinagmamayabang ng iba, ranger daw. Walang test mission, yung kuting na yan. Nag-undergo lang yan ng yung basic training. Kaya lang yung test mission. Ang ranger po, bago maging full-fledged na scout ranger ang isang sundalo, isasabak talaga yan sa giyera. Pag na-encuentro sila at naging successful yung armed encounter nila, yun na, scout ranger na. Eh, ang Pangulo, wala. Kaya hindi yan ranger, kuting yan. Tama, si Marlica na kuting. 54 long years. Anong kaibahan? Kung may presidente na nagbigay ng pinakamalaking pagkakataon sa komunist na makipag-peace, magkaroon na ng tuldok yung gera na yan, wala nang iba kundi si Pangulong Duterte. Binigyan niya ng cabinet post ang mga komunist. Walang ibang presidente na nakagawa niyan, not even Cory. Lahat ng presidente nakipag-peace talks. Anong nangyari? Paano ni Tatay Digong? Nandyan na sila, 4 sila. Walang, kasi ang sinseridad, it's 100% questionable. Bakit hindi kayo matuto sa nakaraang experiences natin, Mr. President? At pumayag pa kayong nakipagkutsaba sa mga demonyo. Nagsasayang lang po tayo ng pera ng taong bayan. Yan ang aking mag-negotiate kayo, punta kayo ng Nosli kaninong pera yan? Hindi nyo naman pera. Mabuti, sweldo nyo ang gamitin nyo, okay lang. Taxpayers money, gagastusin nyo pagkain, hotel ng mga komunistang yan. Kung gusto nyo mag-pistoks kayo dito lang sa Pilipinas. Tapos huwag kayong titira sa mga mamahaling hotel. Huwag kayong kakain na masarap, okay lang. Kaya lang, yan na naman, millions na naman ang budget niyan. Billions pa kaya, ilang taon. PRRD, halos 2 years, walang nangyari. Tapos, uulitin nyo na naman. Sige. Yun na. Alam nyo, ang sagot ni Atty. Roque, napakaganda. May mga batas tayo, may korte tayo. Sabi niya, bukas na bukas, ngayon, mag-file tayo ng petition for habeas corpus. Yung habeas corpus po is utos ng korte to produce that person na nakakulong, ilabas. So, salamat po, Atty. Roque, SMNI, dahil sa inyong gagawin ngayon. I don't know, anong oras na ba? As I speak, baka mamaya, hinahanda na yung petition na yun. So, kahanga-hanga po talaga itong si Ka Eric. Believe ako, nag-apologize na siya. Dahil inamin niya na hindi niya binerify muna. Sabi nga, parang biktima ako na kuryente. Ako naman, naintindihan ko si Ka Eric dahil ang kanyang pagbalita hindi naman conclusive. Nagtatanong, di ba? So, bawal na bang magtanong ngayon? So, grabe itong kongreso. Parang sila na ang hari-hari. Bagong presidente na ba?
ang speaker. So, ano ang basihan ng SMNI o ni Atty. Roque para mapalabas nila si Ka Eric? Yung sabi ni Atty. Roque is Bill of Rights. Nakapaloob po, hindi ko alam kung anong section o article dyan, na we have the right to know or right to information, constitutional right ng bawat Pilipino na malaman. Nagtatanong nga eh. O, paki-explain, speaker, kung totoo ba ito. Ganun ang tema eh. So, that's Bill of Rights. Karapatan. Karapatan. Ang parang naging spokesman natin si Ka Eric dahil pera ng taong bayan yun eh. Pero mo, 1.8 billion. Later on, napag-alaman natin, 2.6 billion pala ang travel expenses ng mga kongresista. May karapatan tayong may karapatan tayong malaman paano nila ginagastos yung pera. Okay? So, dahil Bill of Rights nakapaloob po diyan sa sa konstitusyon. Tingin ko lang analysis ko lang ito na malaking possibility na pagbibigyan ng Korte Suprema ang hiling, ang petition na ito. Okay? So, hintayin natin. I don't know kung gaano kabilis mag-decide ang Korte Suprema. Dali, medyo nagluloko itong aking camera holder. Magtiis-tiis ka lang muna dyan, Ka Eric. Marami, millions of Filipinos ang nakapanood sa live hearing. Maraming mga vloggers na nagko-content. Ako, isa lang ako. Maraming nagsusuporta, nakikisimpatya sa iyo. Ulitin ko, later on, mag-anip ka, Ka Eric. Aanihin mo ang magandang naitanim mo dahil ipinakita po ni Ka Eric ang kanyang paninindigan. May prinsipyo talaga dahil ayaw niyang banggitin yung pangalan ng kanyang source. Yun, malasakit yun. May batas, Soto Law, na hindi talaga mapilit ang isang journalist na sabihin ang kanyang source. Pinipilit nitong mga kongresista. Iba yung interpretation nila sa batas na yun. Tingnan natin sa Korte Suprema, the final arbiter ng batas. Humingi na nga ng paumanhin, ayaw nyo pang, anyway, tingin ko ito kung habang tumatagal nga nakakulong si Ka Eric, lalong magagalit ang taong bayan. Kasi, ang ipinaglalaban po ni Ka Eric, yung karapatan natin eh. Di ba? Yung right to know. Bakit hindi na lang sinabi nila na hindi totoo? Di stop na kung hindi totoo. Bakit init na init? To me, these are all planned, premeditated lahat ito eh. Gusto talaga ng administrasyong ito na siraan ang SMI hanggang hindi yan titigil ang Kongreso hanggat hindi nila ma-cancel o yung prangkisa. Talagang gusto nilang patigilin ang SMNI para wala nang platform ng mga Duterte, lalo na si Tatay Digong na magsalita. Kasi takot na takot ang Kongreso, PBBM admin, yung pagsasalita ni PRRD sa gikan sa masa, para sa masa. So, ang daming nakikisimpatya na yung vlog ni Atty. Roque kahapon tungkol dyan sa although ang pinag-usapan ni Atty. Roque yung more on kay BP Sara na yung panawagan ni BP Sara na ang Pangulo i-review niya yung proclamation ng amnesty, yung peace talks with the CPP, yun ang tinalakay niya. At
agree ako kay Attorney Roque na kahit nagsalita itong si VP Sara, i-noise out niya ang kanyang opposition sa peace talk, sa proclamation, ang unit team buo pa rin. Ang panawagan ni VP Sara is pagkakaisa. I still believe that. Yung nagbigay siya ng mensahe, nananawagan sa Pangulo na i-review, constitutional trabaho niya yun para ipaalala sa presidente na itong pinasok na peace negotiation na naman is useless. Walang katuturan yan. Dahil ako, naranasan ko na po yan eh. Walang sincerity ang mga communist. Every time na may peace talks, gagamitin lang nila para magpahinga, mag-fundraising, mag-recruit, magpalakas, then mamaya laban ulit. I don't know kung anong nakain ng presidente. Bakit siya biglang pumayag? Bigla-bigla nito eh. At ito na po ang bunga ng strategic alliance ng Speaker of the House with the Makabayan Bloc. Umaasa ang Speaker of the House na malaking boto na maibibigay sa kanya nitong leftist pagdating sa eleksyon. Yan ang nakikita ko. Kaya kasama yan sa deal, sa alliance nila na yon, tinanggalan ng confidential fund si BP Sara, later on yung impeachment, later on yung ICC, then dito na yung SMNI, peace talks, lahat yan, nabuo lahat. Isang grand conspiracy to advance yung ambisyon ng Speaker of the House na kakandidatong presidente by 2028 at umaasa siya sa boto na maibibigay ng makakaliwa. At tingnan natin, baka ano pa bang boto na makukuha ng wala pang ang 1 million votes. Combine mo ang boto ng tatlong party list. Gabriela Act at saka Kabataan. Wala pang 1 million. Paano ka mananalo? Wala pang 1 million na maibibigay nilang boto. Yan ang malaking pagkakamali ni Speaker of the House na nakipag-alyansa. Nagkakagulo tayo dahil itong alyansang ito ni Speaker of the House sa Makabayan Bloc. Sana maayos ng presidente itong gulong ito dahil nadidivide ang ating bansa. Dapat mag-unite. Tutukan natin pagtaas ng presyo, yung bilihin ng pagkain, gasolina, yung food production, problema sa West Philippines. Dapat doon tayo nakatutok, hindi nga dito sa politika, impeachment, ICC at kung ano-ano pa. Mabuhay po kayo, SMNI. Salamat at hindi nyo pababayaan si Ka Eric. Sana makalabas ka kaagad, Ka Eric. Alam niyo po, ang mensahe dito na ipinadadala sa lahat ng mga mamamahayag, pag hindi kayo nagtino, pag hindi kayo pumuri sa mga naghaharing uri, makukulong kayo. Na isang bagay na talaga naman pong ipinagbabawal ng ating saligang batas dahil nga po sa importansya ng kaalayaan ng malayang pananalita. Kung wala pong malayang pananalita, wala tayong malayang merkado ng ideya. Kung walang malayang merkado ng ideya, wala po tayong mga individual na paninindigan na pag pinagsama-sama ay ang pinakamalakas sa sandata laban sa mapang-abusong gobyerno. Hey, magandang araw mga kaibigan. Yan, salamat po Attorney Roque at nandyan kayo na aming sandigan sa SMNI. So, ano ba naman tong ating kongreso? Ayaw nila na yung magtanong ka lang, ayaw nila puros papuri. So, ano ang magandang papurihan natin sa kongreso, be? Let me think of ways na mapapurihan ang kongreso. Yung kung magpapa-audit kayo sa inyong extraordinary expenses, pupurihin namin kayo.
Ano pa? Kung i-repeal, tanggalin nyo na yung concurrent resolution number 10 ba yun? Pupurihin namin kayo. Ano pa? Kung i-release nyo na si Ka Eric, pupurihin namin kayo. Kung papabayaan nyo ang malayang pamamahayag, pupurihin namin kayo. Ngayon, kung ituloy nyo ang inyong ginagawa, silent martial law, hindi, mag-iingay kami. This is part of democracy. Ikulong nyo na kami lahat. Ako, willing ako makulong dyan sa Kongreso. I believe, libre man siguro ang pagkain sa Kongreso kung ikulong nila ako. Hindi nyo pwedeng takutin ang taong bayan, mga kagalang-galang na kongresista. Mag-iingay kami. Mambabatikos kami. At the same time, magpupuri kami, depende sa inyong ginagawa. Okay, so ituloy po natin, pakinggan ang buong programa ni Attorney Rocky sa SMNI. Mabuhay po ang SMNI, mabuhay kayo, Ka Eric, Dr. Badoy at iba pa. Hindi po bumigay si Jeffrey Ka Eric Celis sa nais sa mga miyembro ng House Committee on Legislative Franchises na pangalanan to ang kanyang source sa issue ng 1.8 billion pesos na travel expenses na itinanong sa Office of the Speaker. Narito ang report. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Nako. 1.8 billion pesos For how long? for almost 1 year lang. For the entire Congress. Sa kanya lang. Sa kanya lang? Oo, kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. Yan ang issue kung bakit pinaimbestigahan ng House Legislative Franchises Committee ang prangkisa ng SMNI. Nagdulot raw kasi ng negatibong imahe kay Speaker Martin Romualdez ang pagtatanong na iyon ni Ka Eric. 2 beses na ipinatawag sa Kamara ang network. Sa unang hearing, sinabi na kay Eric na taga-Senado ang source ng kanyang impormasyon sa 1.8 billion pesos. Marin namang itinanggi ng Kamara ang akusasyon at sinabing nasa 39 million pesos lamang ang nagastos sa 2023 travel nila. Sa ikalawang hearing nitong Martes ng hapon, December 5, muling tinanong si Ka Eric kung sino ang source. Pero iginiit nito ang SOTO Law o RA 11458 na nagbibigay karapatan sa mga mamamahayag na protektahan ang kanilang source. This is Section 1 of 11458 as amended without prejudice to his inability or ability under the civil and criminal laws, any publisher, owner, or duly recognized or accredited journalist, whether reporter, writer, contributor, opinion writer, editor, columnist, manager of media, or other media practitioner involved in the writing, editing, production, and dissemination of news or mass circulation of any print, broadcast, wire service organization, or electronic mass media, including cable TV, television, and its variants, cannot be compelled to reveal the source of any news item, report, or information appearing or being reported or disseminated through other or the said media which was related in confidence or reported in confidence. Ang pwede lamang raw makakuha ng impormasyon ay ang Senado, Kamara at Korte, kumporme kung ito'y may kaugnayan sa national interest. Ani Ka Eric, not of national interest ang issue na kanyang kinasasangkutan. At para lalong protektahan ang identity ng kanyang source, tinanggihan ni Ka Eric ang alok na pangalanan nito sa isang executive session. Para naman sa komite, hindi pwedeng gamitin ni Ka Eric ang SOTO Law. Ka Eric is cited for Mr. Chairman, may I be recognized? I ask the Sergeant of Arms to please take the Mr. Chair, Ka Eric. Nakangiti at mahinahon namang sumama si Ka Eric sa mga bantay. Mananatili siya sa premises ng House of Representatives. karapatan po ng mamamayan ang ipinagtatanggol dito. Ang konstitusyon ay bahagi ng batas, pinakamataas na batas ng ating bansa. I will be detained for life, so be it. I will stand for my right, otherwise I will lose my right and the people's rights. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Attorney Harry, yung pag-contempt kay Ka Eric, first part ng hearing yon dahil unang tanong agad, sino ang source dahil nga umabot na raw yung issue sa Senado.
alokin siya ng executive session, tinanggihan niya dahil nga the same pa rin, ilalaglag mo rin yung source, which is para kay Eric, paglabag yon sa SOTO law. Bilang abogado, sir, ano bang komento mo doon? Well, malinaw naman kung anong lingwahe ng batas. Hindi mo po pwedeng pilitin na ma-reveal ang source. Bakit? Kasi kapag wala po yung tinatawag na SOTO Shield Law, wala nang magkakaroon ng kumpiyansa na magsiwalat ng impormasyon sa media. At alam naman natin na pag nangyari yan, naku, masusupil po ang kalayaan ng malayang pananalita at pamamahayag. Dahil alam naman natin na yung mga katiwala